Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-22 ng Hunyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Francisco ay huling namataan sa layong 805 km east of Central Luzon, kung saan nagtataglay na nga po ito ng lakas na hangin na umaabot sa 130 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 160 km per hour, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kung saan nga po inaasahan po natin ngayong araw ang paglapit nga po nito dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya naman lubos po natin pinagandang ating mga kababayan dahil sa mga biglaang buhos ng mapag-ulan at mga bugso-bugsong hangin na dulot nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po inaasahan ka nga po natin pagsapit mamayang hapon ay nasa layong 610 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, kung saan mag-i-intensify pa nga po ito o lalakas pa nga po itong bagyong ating minomonitor. Inaasahan natin na aabot sa 150 km per hour ang taglay po nitong sustained wind. Samantalang kumikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At habang lumalapit nga po ito dito sa may silang bahagi ng Luzon, pinapalakas nga po nito ang hangin habagat na siya naman magdudulot ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga biglaang buhos na mapag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na mas apektado nga po ang ating mga kababayan dito sa may area ng Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Ocamis Occidental, Zamboanga del Sur. Dahil nga po yan sa epekto nitong hangin habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na ating makikita na siyang nangagaling dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Kung saan nga po inaasahan nga po natin pagsapit mamayang hapon na mas malapit na nga po dito sa may silangang bahagi ng Batanes, Babuyong Group of Islands at area ng Cagayan Valley Region, Isabela, ay nasa natin makakaranas na po yan ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Kaya naman ugaliin pa rin pong magdala ng panangga lamang sa mga biglaang buhos na pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kaputi kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan. Dahil nga po inasan nga po natin ngayong araw ang paglapit nga po nito dito sa may silang bahagi ng Luzon, kung saan inaasahan po natin na mag-i-intensify pa ito habang palapit dito sa kalupaan ng ating bansa. Na kahit nga po hindi po ito tuluyan mag-landfall, inaasahan po natin ang trap po nito ay makaka-apekto dito sa may area ng Batanes, Babuyong Group of Islands, Cagayan Valley Region, Isabela, Apayao, Kalinga, including Aurora, na kung saan inaasahan natin na epekto na nga rin po ng hanging habagat at ng bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa. Kaya naman ugaliin pa rin pong baging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat paano naming ilalabas ukol dito sa bagyong ating minomonitor at ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po inaasahan nga po natin ngayong araw ang mga bugso-bugsong hangin dito sa lugar ng La Union, Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, Most of Visayas, Basilan, Sulu, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, the eastern portion of Davao Occidental, and the eastern and southern portion of Davao Oriental, kung saan makakaranas po tayo ng mga bugsong-bugsong hangin. Nadulot nga po yan itong hangin habagat na hinihila nga po ng bagyong ating minomonitor dito sa may silang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silang bahagi ng Luzon. Na siyang inaasahan din po natin ngayong araw na magdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasama ng mga localized thunderstorm, kung saan magdudulot po ito ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Kung natapat sa inyo ang fully developed na mga localized thunderstorm, makakaranas po tayo ng mga biglaan ng mga buhos na mga pag-ulan, kung minsan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari pong magdulot ng mga pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. At para naman sa magiging track nitong bagyong Francisco,
Makikita nga po natin pagsapit mamayang hapon ay nasa layong 610 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, kung saan taglay po nito ang lakas na hangin na maabot sa 150 km per hour habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. At inasahan nga po natin pagsapit po ng June 23 at 2 AM bukas po yan ay sa layong 470 km silangan ng Apari, Cagayan, na kung saan nga po tagay na nga po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 165 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour, na kung saan nga po nag-intensify pa nga po ito habang papalapit dito sa may silangang bahagi ng Apari, Cagayan, na kung saan pagsapit po bukas June 23 at 2 PM inasahan po natin huling mamamataan sa layong 370 km silangan ng Calayan, Cagayan, na kung saan nga po taglay pa rin po nito ang lakas na hangin na umabot sa 165 km per hour samantalang may pagbugso naman ito, na kung saan kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour, kung saan bagya nga po itong bumagal ang kanyang movement habang kumikilos pa kanluran. So medyo matagal-tagal nga po dito sa may hilaga ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Batanes and Babuyang Group of Islands. Kaya naman pinaghanda po natin ng ating mga kababayan sa mga biglaan pa rin ang buhos ng mga pag-ulan na siyang magdudulot ng mga pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. At pagsapit nga po ng June 24 ng umaga at 2 AM ay huling mamamataan sa layong 340 km silangan ng Basco, Batanes. At inasahan po natin taglay pa rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 155 km per hour samantalang kumikilos north-northwest sa bilis na 10 km per hour. At inasahan po natin pagsapit ng hapon ng June 24 at 2 PM at inasahan po natin ay huling mamamataan sa layong 235 silangan ng Itbayat, Batanes, kung saan bagya nga po itong hina. At inasahan na lang po natin ang lakas na hangin na umaabot sa 150 km per hour samantalang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At pagsapit nga po ng June 25 ng 2 PM inasahan po natin na sa layong 325 km northeast of Itbayat, Batanes, kung saan bagya pa nga rin po itong hina. Ang taglay na nga po nitong lakas na hangin na umabot sa 120 km per hour na lamang habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour, na kung saan nga po inasahan po natin pagsapit ng June 26 at 2 PM ay nasa labas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may taglay nga po na lakas na hangin na umabot sa 100 km per hour, na may kategory na nga lang po ito na Severe Tropical Storm category habang kumikilos sa pahilagang silangan sa bilis na 10 km per hour, kung saan nga po lubos pa rin po natin pinagandang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil sa paglayo nga po nitong bagyo pagsapit ng June 26. Samantala, bukod nga po rito sa bagyong ating minimonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Francisco, may panibago nga po tayong low pressure area na namataan sa layong 2,985 km silangan ng southeastern Luzon, kung saan nga po nagdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasamahan din po ng mga biglaang buhos na pag-ulan. Ito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong ating minimonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Francisco, may panibago po tayong minimonitor na low pressure area dito sa may silangan ng southeastern Luzon, kung saan huling namataan sa layong 2,985 kilometers, kung saan pinaganda po natin ng ating mga kababayan dahil sa mayroon pa nga rin pong kasunod itong bagyong ating minimonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan inaasahan po natin na mas lalapit pa nga rin po ito dito sa may ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya naman, lubos pa rin po natin pinagandang ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong panibagong low pressure area nating minimonitor. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat pa na namin lalabas o kung dito sa samaang panahon na ating namumonitor
sa ating Philippine Area of Responsibility at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan sa kasalukuyan nga po ang low pressure area na ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay mababa pa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. At para naman sa magiging lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon na sinasamahan ng bagyong maulap na papurin dito sa may area ng Luzon. Na kung saan nga po mamayang hapon, inasahan na po natin mas mataas na ang posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may area ng Batanes, Babuyong Group of Islands at Cagayan Valley Region, Isabela. Nadulot nga po itong bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kung saan nga po magdudulot nga po ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, kung saan inaasahan po natin na posible nga po ang pagbaha sa mga babang lugar at pag-unang lupa sa mabundok na lugar. Kung saan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan ng ating inaasahan ngayong araw sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, 27 hanggang 32 degrees Celsius, Tuigaraw 26 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura, Lawag 25 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 33 degrees Celsius, Tagaytay 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, sa kasalukuyan nga po mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, including Calayan Islands, Puerto Princesa, ay nasahan po natin makakaranas po ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan. Kaya naman na ugalin pa rin pong magdala ng payong pananggal sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kung saan nga po inasahan po natin na patuloy ang mga pag-ulan nating inasahan ngayong araw dito sa area ng Palawan. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 31 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may Visayas, inaasahan pa rin po natin makaranas pa rin po tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan mas mataas nga po ang mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat at ng bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po ang nakakapekto nga po dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas ay ang hanging habagat, samantalang dito naman sa may silangang bahagi ng Visayas ay ang trap nga po ng bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng Luzon. Kung saan lubos pa rin po natin pinagahanda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Nadulot nga po nitong ating monitor ng mga weather system sa loob ng ating bansa. Kaya naman ang lugar ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Siquijor, ay maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm o mga pagkulog at pagkidlat. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Nadulot nga po nitong hanging habagat na hinihila nga po nitong bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng Luzon. Na ating makikita nga po sa ating pinaka-latest satellite image ang hangin na siyang gagaling dito sa may Timog Mindanao at kanlurang bahagi ng Mindanao. Na siyang nagdadala nga po yan ng maulap na papurin or mga localized thunderstorm na magdudulot ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially dito sa may Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambonga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon, including Davao Region, ay makakaranas po yan ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm or mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na patuloy na umiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa and Timog Mindanao, na siyang hinihila nga po nitong bagyong ating monitor. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, huwag kalimutang magdala ng pananggal lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kapote. At kung kayo ay lulusong sa baha, ay magdala po tayo ng bota kung sakaling tayo ay makaranas na ng mga pagbaha upang makaiwas po tayo sa sakit na tulad ng leptospirosis.
Samantala, dumako naman tayo sa magiging lagayan ng panahon dito sa ating karagatan. Sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayan ng ating bansa. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang pagtaas ng mga pag-alon, especially dito sa may seaboard ng Luzon, kung saan nga po inasahan nga po natin pagsabit mamayang hapon, mas malapit na nga po dito sa area ng Batanes o sa may silang bahagi ng Batanes and Babuyong Group of Islands, kung saan mas lalapit na nga po ang mga pag-alon dito sa dalampasigan ng ating seaboard o mga baybayin na ating inasahan na moderate to rough sea condition na po ang ating inasahan dito sa nasabing area sa mga susunod na mga oras. At inasahan nga po natin yan pagsapit mamayang hapon dito po yan sa may area ng Batanes, Babuyong Group of Islands, kung saan posible pa nga po tayo magtaas ng wind signal sa nasabing area, especially dito sa may area ng Batanes, Babuyong Group of Islands, and then silang bahagi ng Luzon, especially dito sa lugar ng Cagayan Valley Region, Isabela. Nadulot nga po yan ng bagyong ating monitor at inasahan din natin na posible pa rin nga po magtaas ng gale warning sa seaboard ng Batanes and Babuyong Group of Islands sa paglapit nga po nitong bagyong ating monitor sa may silang bahagi ng ating bansa. At sana nga po nakahanda na po tayo ng ating mga kababayan sa epekto nitong panibagong sama ng panahon o bagyong si Bagyong Francisco. At sana ligtas po tayo sa pagdaan nga po nitong bagyong ating monitor sa silang bahagi ng ating bansa. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon yung araw ng Lunes, ika-22 ng Hunyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kliktan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming update ukol dito sa bagyong ating minumonitor sa may silangang bagay ng ating bansa na kung saan nga po mayroon pa rin po tayong minumonitor na panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan ating pang minumonitor kung ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility kaya naman lilis ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibagong ulat para naming lalabas. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all.